Other membership. Mag-e-exam po kasi ako academy, hirap ako sa math. Ito, pwede ito. Makakatulong kayo dito. Makakatulong to kahit pa paano. Okay? Pwede nyo i-follow yung ating ito, yung TikTok natin. Tapos yung sa baba, tingnan nyo. Search Sir Tokwa. Diyan sa red, sa blue, no, na app. Pwede rin dito, no. Kung na-miss nyo, guys, follow P6 Portal sa FB if you want reviews P6. 100 plus lang para. Pwede yan, no? Thank you. Pwede nyo follow yun, sir. For CS ito, pwede. Pwede rin to sa mga dun sa, ano ba yun? AppSat, PNPA, pwede to eh. No? Kasi ito yung mga basic na math na kailangan alam ninyo. No? Ano pa ba? Yung sa bombero, ano ba yung sa bombero? Yung sa BJMP, sa fire, may mga ganun, di ba? Okay, so let's answer this one, no? Okay. The population of a town increased 15% to 69. What was the population before the increase? Oh. Ito, kanina nagkagulo dito. No? Kanina nagkagulo dito. Makinig lang kayo sa akin. No, masasagot nyo to. No, so P, ito lang gagamitin nyo, P, BR. Okay? Yan lang ha. Tapos, sabi niya, yung population daw ng town, nag-increase ka ng 15%. Wag agad 15% yung ilagay mo. No? Kailangan, intindihin muna natin. No? Sabi ko nga, intindihin gamit yung mother tongue. Okay? PBR. Ibig sabihin itong PBR. Yes. Pwede, yes, Sir Charlie, Bay Charlie, sir. Lahat ng mga natin, recorded, nandoon, ina-upload ko dyan sa red. Pwede nyo i-follow ngayon, no? Dyan sa red. Sa red app, sa YT. Lahat ng full tutorial nandoon. Ang dami na nun. Pag pinanood nyo yan, pwede nyo na ma-perfect yung numericals ng CSE. No? Kompleto yun. Okay, so, ngayon, yes, pwede rin Sir Ivan, no? Ganito gawin ninyo. Sabi niya, nag-increase siya ng, walang cut yun. Wala. Talagang, kung ano ngayon, ito rin siya. Okay, isa-isayin muna natin, kasi, kadarating lang yata ni Sir. Pag sinabi natin P, yung percentage, base, tas rate. Okay? Ayan yung tatlo. Ano to? Ito yung whole. Ito naman yung parte. Ito naman yung naka-percent. Okay? So, ito, tawag natin dyan, initial, principal, tapos, ano pa ba? Principal, initial, original. Ito naman yung new parts yan. Okay? So, ang gagawin natin dyan is burahin ko muna, no? Okay? So, ang gagawin natin ngayon is ilagay mo na ngayon. Etong 69, di ba bagong value yan? Math lang eh. Ang tinuturo, kahit naman sa review center ang tinuturo ko, dalawa lang, analytical tsaka math. Hindi ako marunong verbal, no? Hindi ko kaya. Tsaka general info. Analytical lang, tsaka math. 69 yan. Okay? Ngayon, itong B na to, wala, hindi ako nagtuturo dito sa live ng analytical. Sa review center lang. Okay? Itong B, ito yung nawawala. Kasi original yung nawawala, no? Parang, what was the before the increase, meaning yung original niya. Okay? Ngayon, etong R, hindi mo ilalagay dyan 15%. Hindi, no? Yan yung increase niya, no? So, anong gagawin mo dyan? Yung 100%, in-increasean mo daw ng 15%, so magiging 115% na siya. So, ibig sabihin, etong 69,000, ang nire-represent niya is 115%. So, isa yung ilalagay mo dito. Pero, i-convert mo muna sa decimal. So, 1, 2, magiging 1.15. 1.15. Okay? Tapos, pwede ka nang mag-divide, no? Divide mo siya. 1.15. Tapos, 1.15. Okay? Tapos, yung B mo daw is 69,000 over 1.15. I-divide natin ngayon. 1.15 tapos 69,000. Okay, sa mga nandito na kanina,
Sa mga nandito na kanina, mag-move muna tayo ng dalawa kasi yung divisor mo hindi pwedeng may decimal. Divisor lang, no? Very good mo. Move decimal, move ka rin dito. Kapag yung dividend mo, yung may decimal, okay na yun. Basta yung divisor mo, kailangan laging whole number. So, 115. Tapos ito naman, 69. Ilang 0 na yun? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na, no? Okay. Ngayon, ilang 115 makukuha ko sa 690? O, yung tip natin kahapon sa mga nanood ng live ng operations on decimal, pwede kang kumopya dito. Dahil puro naman 6 yan, pwede mo siyang Pressure exit ko po. Saan po galing yung 1.15? Kanina kasi, yung 100%, sabi dyan sa problem, dinagdagan mo daw ng 15%. Kaya ang gagawin mo, yung 69%, yung 69,000 is nagre-represent siya ng 115%. No, kailangan mo siyang i-convert into decimal kaya naging 1.15. Okay? So, yun na siya, 'di ba? Nandiyan na. 'Di ba? Ngayon, paano mo siya gagawing 6? I-multiply mo rito. Okay, so para ma-sure natin na pwede. Ano yung qualifications? 6 yung gagamitin natin. Yun ay dahil pag minultiply mo yan, dapat dito equal or less. Pero malapit dapat. Okay? So, multiply mo. Magiging 0, 3, magiging 9. Ito naman magiging 6. Sakto. So, ilan yon? 6. Okay, multiply mo ngayon yan, 690. Tapos, ilang 0 yan. Pwede mong bilangin na lang, tapos ilagay mo rito. No? Pwede mo rin isa-isahin yan. Ganyan din naman yung lalabas dyan, no? So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kaya, 60,000 yung kanyang original na population ng town na yon. Paano natin ma-check? No? Paano natin ma-check, sir? Baka naman invento lang yan. 60,000 kunyari, no? 60,000. Kukunin mo kunyari yung 15% nun, ganito yan, 'di ba? So 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 9. Ilang decimal? 2. So 69. Ito yung 15%. I-add mo rito sa 60. Kaya magiging 69. Oh, sobra. 69,000. No? So, agree po ako masyadong madali ang CS. Agree kayo, sir, na masyadong... Ako hindi. Feeling ko nga mas mahirap ang CSE kesa sa... Ano to? Age problem. Merong age problem. Nandun na, naka-upload na. Pwede nyo yung panoodin. Ito yung ayaw ko pagkuha na siya sa ulo. English major ka, tapos nagpunta ka sa math, parang nasasawa. Ang nagets ko agad. Okay, thank you naman. Agree kayo, sir. Mahirap siya kasi, alam nyo, ang CSE is 10 to 20% lang, no? Sagutan nyo na to number 15. Ang CSE is 80% yung passing. Yung let is nasa 40 to 50 ngayon eh. 50%. Oh, sorry. I mean, 75% pala. Yung passing ngayon, kailangan mong makuha. Tapos, ito, ang passing dito, yung mga pumapasa is nasa 10 to 20%. Nung nag-exam ako nung March 2019, 10% lang kami. So, ang nag-exam nun is 200,000. Ang pumasa lang, 20,000 lang. No? Dito ngayon, nung nag-exam ako nung let ko, ano kami? Nasa 50% ba? 50+% kami dyan. No? Kaya para sa akin, mas mahirap si SE. Tsaka, ang hirap kasi sa CSE, yung oras. Oras lagi palaban dyan, no? Madaling parts niya kaysa dun sa nauna. Mag-hirapan ako sa review CSE. Sir, ano YT niya? Ito, yung YT natin, no? Ito rin.
Ito, scan nyo to. Ito yung white niyan eh. No? Ito yung blue up. Ito naman yung, try nyo scan. No? Ayan, search nyo lang. Pwede nyo i-search, ayan, no, sa YT. Ayan din naman yan eh. Ako rin yan, no? Ayan, sagutan nyo yan siya. $180, tama, 180. May book po kayo na binibenta para dyan sa mat na yun. Nagre-review na ako. Bili na lang kayo sa ano. Meron ako dyan sa may... Punta kayo doon sa mismong page ko. Dito, sa TikTok. Tapos, puntahan nyo yung Yellow Basket. May binibentang sa CSE yung CBRC. No? Ayun yung pinopromote namin kasi nagtuturo ko sa CBRC, no? Hanggang what time tayo ngayon? Hanggang matapos lang, 5 item naman na lang. Yung CSE is 120 ma'am cut, no? 180 pala, 180. Pero yung meron kasi doon na part na magsasagot-sagot ka muna. Kunyari, sasagutan mo yung pangalan mo, mga ganun. Okay? So, if 45 is 30% of a number and 60% of another, what is the difference of two numbers? So, meron kang dalawang number. No? Ngayon, dito sa unang number na to, 45 is 30%. So, ibig sabihin, kung mag-PBR tayo dito, no? Dito si 45, nawawala siya dyan sa number na yan, tapos 30% siya dito. So, i-convert mo yung 30%, di ba? 30% magiging 0.3. Kaya siya ilalagay mo dyan. Dito naman sa kabilang number, ano daw siya? 60% naman daw siya. So, 45 equals B. Tapos, 0.6 siya. Or, kasi diba 60%, diba? Magiging 0.6 na lang siya. Kaya ito na. Tapos, yung makukuha mo dyan sa dalawang yan, ipagma-minus mo. Nagets ba? O, sige. Solve natin. Burahin ko muna itong mga conversion. Wag na. Diyan na lang yan, yung mga conversion na yan. O. I-divide ko sa 0.3, divide ko sa 0.3, mawawala. So, B is equal to 45 over 0.3. Okay? Tapos, mangyayari dyan, 0.3, tapos 45. I-move muna natin, di ba? Lagi natin minumove. Pag yung divisor mo, may decimal, move mo. So, yung bago natin dyan is 450. I-divide mo ngayon yan, 1, kasi isang 3 lang makukuha ko sa 4. Tapos, ilang 3 makukuha ko sa 15? 5. Tapos, 0. Oh, magiging 0 na yan. Tapos, 0. Baba mo yan. Ilang 0 makukuha mo dyan? 0 din. So, pag dinivide mo daw yung 340 at 450, magiging 150. Okay, ito na yan. Tandaan niya na 150. Dito naman, divide ko ng 0.6, divide ko ng 0.6. Kasi mangyayari dyan, ito, ima-minus natin dito. No? So, yung B ko is 45 over 0.6, no? Okay, move muna natin ulit, kagaya niyan. So, 6 mo, tapos 450. O, ilang 6 makukuha ko sa 45? Ilan? 7. Magiging 420. 42. Magiging 3. Ilang 6 makukuha ko dyan? 5. Diba? Kaya pag multiply mo yan, magiging 30. Okay. So, tandaan nyo yan. Oh. Meron tayong 150 tsaka 75. Oh, very good. Nakikita ko na. Oh, dito ko na lang lagay yon sa kabilang side na to. Ang nakuha natin dito, 150. Nakuha dito, 75. Eh di, 150 minus 75 cannot be. Bigyan mo muna siya ng isa dito. Pahiramin mo, borrow. Magiging 5. Ito naman, magiging 4. Basta magiging ganyan, magiging 75. Nagets ba yung problem? Wala pa tayong statistics eh. Pero sa CSE may stat tsaka sa let. Pero onting part lang. Natinad ko nga yung mga nakatama. Yes, Sir Paulo Bien, no? Laging PBR. Pero kailangan, may sign po eh. Ano sign? Good sir, very digestible. Ayan. Thank you naman na natutuwa kayo at natututo.
Pwede nyo i-share to, no? Ayan. Ito yung ating page, no? Binalikan ko lang. Hindi po, Sir Jamet, Sir or Ma'am Ja, no? Hindi pwede. Kaya, kung mapapansin nyo, bakit po 45 yung minultiply nyo sa 10, pero yung 3 at 6 hindi? Ano? Bakit po yung 40, bakit po, saan na yun? Ito. Bakit po yung 45 minultiply nyo by 10, pero yung 3 at 6 hindi? Hindi, nag-move. Minove natin to, no? Move nyo rin to, no? Ang tawag dito is percentage based and rate. Less than 1 minute, Sir Kurt. Kasi yan eh. Ito, paliwanag ko lang sa CSE, sa mga magti-take ng CSE. Kasi next month na yun eh, August, 'di ba? Kailan ba? August ano ba yun? 180 items. Tapos, ang oras mo lang, 120. So, ibig sabihin, less than 1 minute. No? Kasi kung 3 hours, di tagi 1 minuto. Kaso nga lang, 120 lang. Kasi 2 hours lang eh. 2 hours. Tapos, itong 180 na to, bali, yung tunay na item dyan is parang 150 lang. Kasi yung 30 items dyan, isusulat mo, may tanong dyan, hindi pwede calculate, Ma'am Kat eh. Wala tayo ngayon dito. May relo po ba sa classroom nun? Wala. Pwede kayo magdala. Bring your own. Magdala kayo ng calculate nyo. Bring your own relo. Na analog or kung ano man. Kung anong trip nyo. Analog or digital. No? Totoo yan. Ayan talaga. Alam nyo, kahit mag-review kayo ng kapag ka masyadong mabagal kayong mag-solve, wala. Pwede po, walang scratch paper eh. Yung mismong papel nyo na Ma'am Kat, yun yung scratch ninyo. Okay? Thank you po sa mga nagpapal. Uy! May nag-send, thank you Sir Balon. Mukha lang siya. Thank you po sa nag-send ng love, ano ba to? Ganyan, no? Love you so much. Thank you po. Okay? Uy, very good to Sir Tom. Sa CSE, unahin nyo yung alam nyong masasagutan nyo agad. Iwan nyo yung may... Very good suggestion. Thank you po. Dito po. Ma'am or Sir Ohit speaking, no? Thank you po. Paano ngayon si Ma'am? Okay. Very good, no? Okay, so let's answer this one. Number 16. A quantity is first increased by 20%, then decreased by 20%. What is the net percentage change? Pare-pareho lang po yung dami, Ma'am Kat. Ballpen or lapis ang gamit. Sa CSE, ballpen. Magdala kayo, red, hindi pwede blue. Red ballpen, black pala. Black ballpen, black. Okay, let's answer this one. Ito, madali lang to. No? Gusto niya, sagutan natin ito mabilisan lang. Sabi niya, akin, ang ginamit ko dun yung paborito ko, HBW. Kasi yung HBW, ayun yung gamay ko na ballpen. No? HBW na black. Maganda black. Black para sure. Hindi ko maalala kung pwedeng gumamit ng blue eh. Black lang ha. O, sabi niya, ganito lang yan. No? Hindi po, survey, Charlie. Hindi po. Ballpen. Ballpen ang CSE. Ang let, ballpen tsaka lapis. Sabi niya, tingnan natin dito ha. Pwede mo rin gamitin ito. Pwede mo rin gamitin. Pwede. Okay? Testingin natin. Sabi niya, nag-increase ka ng ilan? 20. Pag nag-increase ka, ganito ginagawa mo dyan pag increase. Increasean mo din. So, maging 120. Add mo. Kasi increase, add yun, di ba?
Tapos, ano mo, magiging 1.2. Multiply mo yan, magiging 1.2b. Okay? So, next. Anong sabi dyan? Decrease by 20%. So, pag decrease naman, anong ginagawa natin? Pag decrease, syempre, maminusan mo naman. So, yung 100% mo, ang gagawin mo is, didecreasean mo ng 20%, maminusan mo, magiging 80% na yon. So, paano pag 80%, i-convert mo sa decimal, magiging 0.8 na siya. So, i-multiply mo naman sa 0.8. So, pag pinag-multiply mo yan, ito tsaka to, parang 1.2 times 0.8, mangyayari dyan is 6, 1, ilan yan? 9. Tapos, ilang decimal? Isa rito, isa rin dito, kaya magiging 2 decimal places. So, yung P mo is equal to 0.96 B. No? Naging 0.96 na lang yung B mo. Na supposedly is 100. Nagets ba? Ano ba yung 96? 0.96. Pag kinonvert mo yan, magiging 96%. Dapat ikaw ay 100% eh. Diba? Naging 0.9. Nag-decrease ka. Ano dyan? Walang nangyari? Mali yan. Nag-decrease ba ng 2? Mali. Nag-decrease ba ng 4? Yes. Nag-increase ng 4, mali. Dapat nag-decrease. So, very good mga nakakuha ng letter C. Sa mga hindi nakakuha, okay lang yun. At least you tried. Okay? Thank you po, ma'am. Oh, hits me, king. Thank you po. Percentage, base, and rate. A trader mark his goods 40% above the cost price and allow discount of 25%. What is proper percent? Okay? So, sige. Thank you po, no? Dami naman, nakakatawa naman, no? Natututo ba? Sapat ba yung tinuturo ko? Nagigets mo ba yung tinuturo na? Gen Math, yes. Kasi okay lang yan, may mga basher. Pero yung mga nakikinig, gusto ko natututo. Kasi yun naman yung pinaka-ano ko dito eh. May natututo ba? Yes or no? Meron naman siguro, kahit pa paano. Yes, no? Thank you, Ma'am Ronaldine, no? Madaling araw, Ma'am Geraldine, no? Anong topic yung ganyan? Percentage, base, and rate. Busy kasi ako eh. May exam ako sa Sabado-Linggo. Bukas, Friday na bukas, no? Exam namin sa comprehensive. Yung comprehensive, sa masters yan. Hindi pa makaya ng alas 6 ng gabi. Pagtuturo mo. Ayan. Thank you very much, no? Na-appreciate nyo naman yung ating... Thank you, no? Sa pag-good luck, Ma'am Geraldine, no? Gusto ko lang talaga magturo. Marami lang talaga akong ginagawa ngayon. Okay, mag-alala. Follow nyo lang to. And then, pagka every night na, ano na kayo. Oh, thank you, Ma'am Ashi, no? Bukas, mga 12 yan. Sige. Ano ko, Master of Arts in Education, major in Mathematics. Nagtuturo ko sa review center ng Carl Balita Review Center sa CSE tsaka LET. Mathematics tinuturo ko sa CSE tsaka Analytical. Yung Analytical, ayun yung pang pro. Tapos, thesis na, oh, yun nga eh. 'Di ba? Kaya pasensya na kung alas 12, alauna tayo. Gusto ko lang talagang magturo, no? Kaya i-follow nyo lang to para mano-notify kayo if ever man, no? Pasensya na kung ganitong oras talaga. Pero okay, mag-alala, babawi tayo ha. Ngayon lang. Hindi talaga kaya ng masyadong maaga. Kagagaling ko lang din sa review kanina. Oo, wala na. Let's answer this one, no? Bago pa mayak sa pinagsasabi ko dito. Kaya mag-alala, makakabawi din ako ng maaga tayo ha. Tatapatan natin yung mga 24 oras, alas 6 ng gabi. Okay, a trader mark his good 40% above the cost price. Syempre, hindi ka naman papayag na hindi mo ma-mark upan. 'Di ba? Kasi kung thank you naman Sir Ronnie, no.
Papayag ka ba na bumili ka kunyari 300 yung t-shirt, ibebenta mo ng 300? Hindi pwede. Kailangan may markup ka. Yung markup, nasa sayo yon. Pwedeng 10, 20, or dito sa problem na to, ang gusto ni trader o yung nagbebenta is 40% markup siya. So, anong gagawin natin pag may 40% markup ka? No? Ang gagawin mo, syempre, yung 40% na yon, i-add mo. Pag sinabi nating markup, no? Or yung above the 40% above the cost, syempre idadagdag mo yan, kaya magiging 140. Ngayon i-move mo to 1 to magiging 1.4 na, so yung rate mo is 1.4 na. Okay, sensya sulat natin, no, 1.4. tapos and allows a discount. Ayusin muna natin to. 1.4. Kung ano man yung tinda niya na base, naging 1.4 na. Kasi nagtaas ka. Ngayon, sabi niya, allows discount 25%. So, minarkup niya, di ba gano'n naman, minsan, kapag hindi natitinda yung binibenta natin, ginagawa natin, minamarkup, hindi mabenta yung binibenta natin, binagbibigay tayo ng discount. Kunyari sa SM, di ba? Nagdi-discount sila. Nagbigay siya 25%. Para hindi ka naman talo. Kasi kung 40% na yung i-discount mo, talo ka na. 'Di ba? So, yung mismong tinubo mo, wala na. So, ang gagawin natin doon, yung 100%, i-minus naman natin ng 25. So, 100%, i-minus mo naman siya ng 25%, magiging 75% na lang yan. Yung 75, i-move mo, magiging 0.75. Now, so, P mo is 1.4B. Tapos yung R mo naman dito ngayon, kasi bago na naman to, no? Parang bagong PBR na naman, 0.75. Ngayon, yung dalawang number na yun, i-multiply mo. 1.4 tsaka 0.75. Multiply 0, 2, 7. Ito naman is 8, 2, 7, 9. 0, 5, 1. Ha? Ayun. Tapos, ilang decimal dito sa isa, dito naman, dalawa, sorry. So, ilang decimal yung gagalaw mo? 1, 2, 3. So, magiging 1.0, ganyan. Or, pwede mo na lang din isulat 1.05. Ngayon, base dyan, no, parang magiging ganito na yan di ba? From, dapat 1 lang, ima-minus mo. Kunyari yan, parang naging 1.05 na siya. Ibig sabihin, what is his profit percent? Yun ay 5%. Ito yun. Kasi pag tinanggal mo yan, magiging back to normal yan. Okay? Yung 0.05 na yan, pag iminano mo, magiging 105%. So, from 100%, from 100%, naging ganyan. No, meron ka pang 5% na margin. No, parang kumita ka pa ng 5%. Okay lang yun, di ba? At least na benta. Yung iba ganun yung mindset, di ba? Kesa naman, sa palengke, no, ito yung nakikita ko na hindi naman kami nagtitinda, pero parang yung concept ganito. Pag isda yung tinda ninyo, may natira, kunyari sa hapon, ang gagawin nyo is benta nyo na lang. No, ibenta nyo na lang yung natira kaysa naman maglalagay pa kayo ng yelo. 'Di ba? Pati sa gulay, ganun. Pwede, tama 'yon, ganun. Sir Court, tama 'yon. Okay? So, ito na. Okay? If 25% of a number is equal to 30% of another number and the sum of these two numbers 110, what is the larger number? Ito, ma'am. Ito. Nakuha yan, ma'am, dahil dito. Kasi nag-markup siya, no? Nagdagdag. Bakit ganun? Ayan, nagdagdag siya ng 40%. No, kaya 100% plus 40%, kaya 140%. Tapos i-move mo, magiging 1.4. Okay? So, next. Yan, thank you, sir.